Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dito, Arvin Tolentino, nagliyab ang kamay, iniskora na tinignan pa ang back-to-back MVP ng B-League. SEA Games lineup tracker, andito din yan, pati na ang best available natin kung mag-FIBA rules. And what's next for 3rd-year Ravenna, PBA, NBL, or back to Japan? Halika kaibigan, pag-usapan po natin. Simulan po natin sa SEA Games mga kaibigan. 47 days na lang po ay simula na ng tournament na ito. Ito yung mga nasagap ko na lineup na ng iba't ibang teams na kasali dito, iba't ibang bansa. Ito, unahin natin yung Vietnam. Mga kaibigan, nakita ko sa lineup nila base sa pangalan, dalawa yung nakita kong half American, half Vietnamese. Yan, nakikita natin si Chris Dicker, 6'7 yan, at Justin Duong Yang. Yan po ay 6'4. So tingnan naman natin yung ibang lineup dito. Indonesia, yan nakikita natin. Ang dami nang nabawas dito, pero itong picture na dalawang nakarad sa gilid, yan yung nakita ko sa kanilang practice. Nagpa-practice na sila. Si Dane Diagne, itong isa hindi ko alam kung anong pangalan niya, number 2, pero kita naman natin na halata naman talaga na ibang lahi siya, half American malamang yan. So tingnan naman natin itong host. Yan, nakita na natin to before sa kanilang practice ay 5 yung kanilang mga dito, mixed blood. Eto si Frederick Lee Jones, yan nababasa naman natin. So medyo malakas din talaga to. Sa ating Gilas Pilipinas, ito po ang lineup natin under passport rule. Mula po ito kay Coach Norman Black. Yung number 12 si Jamie Malonzo, ito po ay 50-50 pa, pero sinabi niya tatawagan niya ito kaya sinama ko sa number 12. 11 lang yung pinangalanan talaga niya. So ito mga kaibigan, kung magbago yung rules, ang best available po na nakikita ko talaga ay ito yung best available talaga, kasi talagang ongoing yung mga liga. Aasa na lang tayo sa availability ng iba kapag lumaglag yung teams nila sa UAAP at dito sa mga NPBL, PBA. So yung talagang pinaka best available ay kagaya nila Terence Romeo. Naglaro na sa national team natin, magaling pa rin talaga yan mga kaibigan. At talagang free agent siya ngayon, bakante yan. Si Kobe Paras, ganun din, bakante yan, at Greg Slaughter. Yung tatlong yan na nakikita ko na best available natin kung mag-FIBA rule mga kaibigan. So ito, pag-usapan naman po natin ang official debut game ni Arvin Tolentino dito sa EASL. Yan, makikita natin. Simula pa lang ng game, talagang napakainit na ng kanyang kamay. Talagang nagliyab ang kamay ni Arvin. So ito, tingnan pa natin yung mga shooting niya dito. Talagang pag tumira, kakabahan ka na rin talaga. Naging best player of the conference for a reason talaga. May husay talaga ang ating kababayan. So makikita natin dito, hinabol pa siya ni DJ Nubil. Sa hindi nakakakilala mga kaibigan, yan lang naman po ang back-to-back MVP ng Japan B-League at MVP rin ng BCL Asia. Talagang magaling na player, tinignan pa ng ating kababayan na si Arvin Tolentino. 29 points, 1 rebound and 0 assists, pero napakaganda ng shooting niya rito. 6 out of 8 sa 3-point line. Need niya lang i-improve yung kanyang rebounding. Ngayon, punta na po tayo kay 3rd-year Ravenna. Nakikita po natin sa mga balita, ni-release na nga daw po ito ng team niya sa Dubai. At maglalaro na ito dito sa SEA Games sa December. So it means after ng SEA Games na po siya maglalaro sa Pro League dahil walang FIBA break yan. So saan kaya possible ito magtungo? Ayon sa source na nakausap ko kaninang umaga, tingin daw po niya ay malabo ito maglaro sa PBA. At possible magbalik naman daw ito sa Japan B-League. Sigurado pag-aagawan niya ng teams doon kasi maganda numero at laro niya nung ilang taon na naglaro siya doon. At wag po tayo magtataka kung si 3D ay mag-NBL Australia. Kasi ang agent po niya ay si Daniel Moldovan. Australian yan, halos lahat ng players niya nasa NBL at NBA. At si 3D, nature na po niyan mga kaibigan, ang mag-explore ng top leagues overseas. Pioneer na nga yan sa Japan at dito sa Dubai, muntik na sa EuroLeague. So NBL or back to Japan ang what's next for 3D.